Ayan, nakauna. Pansinin nyo, mataas yung maliwanag pa yung ilaw. Dapat kuan yan parang bumabaga lang. Ito, maliwanag pa. Ibig sabihin, mataas pa yung biasing yan. Channel 2. Then, sukatan natin para magkaalaman. O, ayan taas Nasa 0.6. Hindi na normal yan sa power amp. Ang power amp, kadalasan dyan, nasa 0.3, 0.4 ang pinakamataas. To my vlog. Ayun, for today's video, meron ulit tayo ritong dayo na gawain. Galing Paso de Blas, Valenzuela. Ito kasi, tinanong ko yung rider Paso de Blas daw galing CE7 na gawa ng Trident. Via Lalamove. Pinadala lang dito sa atin via Lalamove. Shoutout sa may-ari. Ito, ang pangalan nyo. Yan. Akala ko lalaki. Pasensya na mama kung babae kayo, pasensya na. Sir ako ng sir sa inyo sa conversation natin babae pala. Babae kasi tingnan nyo naman pag nakadikit puro may mga bulaklak. Pasensya na ulit. Ma'am Alin Mulihon from Valenzuela. Yan, Trident na CE7. Kaya pinadala to dito sa atin. Siyempre may issue. Magpapasalamat muna tayo. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit nyo rito sa akin, mama. Bali, ang issue nito, sa conversation namin ni madam or ni ma'am, ay umiinit yung kabilang channel. Either channel 1 yata or channel 2. Basta umiinit. Merong umiinit na yun lagi. Ang isa sa laging issue ng CE7. Hindi lang CE7. Basta mga power amplifier ngayon. Kung alos typical or common na sira nila lagi yan. Na umiinit. Yun, bali ito yung mission natin for today's video na naway may fix natin yung unit ni ma'am. Kung natin simulan yan siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. Hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit na bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ayan, simulan natin. Bali, tatanggalin ko lang muna itong takip. And then, diretso na tayo. Tatanggal ko na yung takip. And then, nakahanda na yung tester natin. Ang pinaka-issue nito, kapag ganito na lagi na akong gumagawa ng ganitong klaseng unit, yung issue is umiinit, kabilang channel, either left channel or right channel, biasing. Biasing yan, lagi. Ito yung pinakasanhi niya, yung trimmer niyan, nasisira yan. 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 Tapos, tataas yung bias, hanggang sa iinit yan. Kapag mataas kasi yung bias, iinit yung heatsink or yung preamp. Kasi mataas yan iinit yung mga transistor. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na gano'n nga yung senaryo. Kailangan lagyan natin. Yan. Pasensya na kayo, medyo magalaw yung camera natin. Ayan, nakauna. Pansinin nyo, mataas yung maliwanag pa yung ilaw. Dapat kuan yan parang bumabaga lang. Ito, maliwanag pa. Ibig sabihin, mataas pa yung biasing yan. Channel 2. Tinignan ko yung binakrig ko yung conversation namin ni madam or ni ma'am is channel 2 daw yung may issue. Then, sukatan natin para magkaalaman. O, ayan taas Nasa 0.6. Hindi na normal yan sa power amp. Ang power amp, kadalasan dyan, nasa 0.3, 0.4 ang pinakamataas. So ito nasa 0.6 na, mataas na masyado yan. Iinit yan hanggang sa magpo-protect kasi meron siyang sensor. Yan to sensor na to. Yan, pag makaramdam ng init yan, magpo-protect yan. Ito sa kabila. Yan, ito yung normal. Yan nasa 0.3. Mamaya gagayahin natin yung biasing niyan. Gagayahin natin yung bias dito. Iparehas natin parehas natin yung dito, yung nandito. Tapos, usapan namin dito, bali, katulad sa mga ibang ginagawa ko sa CE, basta hindi lang CE, sa ibang mga amplifier na ganitong issue, ipapackage natin. Ang gagawin natin dito ay ipifix bias natin to. Yan, ipifix bias. Palitan natin ng trimmer yan. Yung trimmer, tanggalin natin, palitan natin ng isang pirasong resistor na lang para mas tumibay siya.
Kung ano yung bias na nandito, tulad yan, 0.3, gawin natin 0.3. Magkakalibrate tayo mamaya. Tapos, add tayo ng transistor dito. Magdadagdag tayo ng power transistor. Para matuwa naman si ma'am. Kukumpletuhin natin to. Ayan, bali, stay tuned lang kayo. Babaklasin ko lang itong board and then magpipix bias muna tayo. Babaklas ko na yung isang board, yung parte na board na yung umiinit. Ito, bali, ang value ng trimmer is 3.3. Yan, bali, babaklasin natin ito and then magdadagdag bawas tayo. Kung titingnan nyo yung board, wala naman siyang ano. Maswerte tayo, wala siyang sunog. Di katulad sa mga previous vlog natin, yung dalawang CA7 na ginawa natin is may problema yung mga board nila. May sunog. Ito, wala pa. Kapag pinilit mo yan na ganyang sitwasyon, yung mainit, tapos pipilitin mo siya, hanggang sa masisira rin yung board. Buti maagapan natin na maaga ito. Bali, tanggalin ko lang ito and then fix bias na tayo. Subok muna ako ng value nito 1.5 and then 1.2 and then nasa 2.7 siya. Yung nakalagay dyan is 3K. Ano, 3K, kitang-kita naman. Tapos ano ba yun? Ito yung trimmer na minaklas natin. Value naman dito ay 3.3 to 3.3 naman ito. 3.3 yung nandito, pero yung sa may board is 3K. Subukan natin ng 2.7 kung ano magiging kalabasan ng bias, mataas ba siya or mababa. Ang kagandahan sa ganitong board, yung double-sided, hindi mo na kailangan baklasin itong mga transistor or mga output. Dito lang sa taas pwede na. Kasi kung hindi double-sided yan, nasa ilalim yung hinangan, kailangan mo talaga magbaklas. Ito, pwede na, hindi mo na siya babaklasin. Angat mo lang and then, yan, baon mo lang yung ipapalit mo. So ngayon, bali, babalik ko lang muna itong board and then, try natin magsukat. So ngayon guys, bali ito, naibalik ko na yung board. Nakabalik na rin yung mga kable. Ngayon, try natin magsukat. Try natin kung anong mangyari. Masyadong mababa naman. Masyadong mababa. Yung stock nya dito sa may kabilang side na good. Oh, tumaas na rin dito. Tumaas na rin. Tingnan nyo, pansinin nyo. Oh. Tumaas na rin. Kailangan ni 0.3 lang natin siya. Yung sa original na kanina. Ito, tumaas na rin. No? Ibig sabihin, nagluloko na rin ito. Ayun, open na natin. Kaya pala yung ilaw, hindi pa rin siya ganun totally na bumaba. So, 0.7, bumaba siya, mababa pa siya. Try natin isagad sa 3K. Katulad nung nakalagay dun sa my board. Try natin, papalitan. Ito, 3K natin siya. Napalitan ko na ng resistor. Ang inalit natin is dalawang 1.5. Wala akong saktong 3K. Kaya nag-series tayo ng dalawang 1.5 para makuha yung value na 3K. Okay, ngayon babalik ko lang ulit yung board. Naibalik ko na yung mga board and then mga kable. Ganun talaga guys yung pagkakalibrate ng bias. Kailangan mo talaga magdagdag bawas. Dagdag bawas hanggang sa makuha yung gusto mo na bias. Ito pala yung tinanggal natin kanina. Bira, nakatago lang pala dito. Yan, 1.2 and then 1.5. 2.7 ang kalabasan niya. Ayun, pinalit natin is dalawang 1.5 na magiging 3K. Ayun, ito natin. Nagno-normal naman yan eh. Magno-normal yan, kaso nga lang atong isa, nagpo-protect na oh. Wala siya dyan, hayaan mo siya dyan. Gagawin pa rin naman natin yan eh. Eto, pasok na to dito, 3K 2.25. Mas maganda yung itong bias 0.25. Angas na yan pag ganyan. Ayan oh, yung kabila oh, nagluloko na talaga oh, naging 0.6 siya oh. Bali okay na ito. Ito na yung tamang bias niya. Yung nakasulat doon na 3K is pwede na yun. Pwede nyo isagad ng 3.3 rin yun.
Pwede nyo isagad siya ng 3.3 katulad yun sa may trimmer. Kaso nga lang, para sa akin yung 0.25 mas maganda na yan. Maganda na bias yan. Para hindi na siya ganun kainit. Yan, bali yung ito, susunod na natin to. Baklasin ko lang ito. And then, umiinit siya agad magdagdag tayo ng power transistor. Kumpletuhin natin yung power transistor niya kasi meron siyang bakante na tagi-isang pares. Fix bias na natin lahat ito. Bali ito, isang channel. Tapos ito yung isang channel or isang board. Tapos napansin ko lang, parang gago lang tong sa ISO. Tingnan yung pagkalagay ng board Dito mataas, dito halos mabaon na. Barubal. Ayan hindi to paninira guys napapansin ko lang yung dapat pansinin. Dito tama yung align dito, tapos pagdating dito biglang bumaon akala mo maiksi na transistor ang ginamit. Ayan mo na, yan na yung lumabas sa tawas Bali nag-add na rin ako ng power transistor. Yan, ito hindi ko na mahanap kung saan yung Mecha insulator ko. Kaya ginamit ko ay itong Kapton tape. Yan, tapos ito kompleto na siya, wala na siyang blanco. Same din sa may kabila. Kompleto na Okay. So ngayon, ang next step natin is babalik na natin to sa may casing and then linis sabay due test na. Tingnan natin kung may audio na siya or wala pa din. Sana yun lang yung nagiging issue niya. Ay balik ko na yung board. Yan. Ano baka sabihin nyo, binago natin yung fix natin. Yung fix bias natin, yun pa rin yan. Ayan. Tapos nagdagdag na tayo ng power transistor. Nulit lang natin. Kulang na lang dito is tornilyo na lang. So ngayon, bali kakabit ko lang muna ako ng speaker. Kapitan ko muna ng speaker and then try natin mag-audio test. So ngayon guys, bali ito, naglagay na ako ng speaker. Ito, naka stereo mode tayo. Siniting ko na rin yung sa likod, naka stereo mode. Isang bass, isang tweeter. Tapos laptop yung audio source natin. Okay, to 20 na natin. 20 na. Yan, bahala ka dyan. Kulang na lang talaga nito, is tornilyo na lang. Yan. To 20 na yan Tagal yung delay niya. Yan. Mauna yung pag mga ilang segundo lang nagre-relay na, pero yung delay sa may ilaw matagal. Ayun. Natin kung may audio Yan, ito bass. Mandar na siya Mandar naman talaga ito. User PJVM Team Mighty Team 2Ls. This is Team Unity. Babaeng babae yung may-ari nito. Puro bulaklak puro petals ng bulaklak yung nakadikit Sir ako ng sir dito pare. Sa conversation namin. Tanong dumating pala babae pala to, kaya pangalan niya Lynn. Ma'am, pasensya na Sir ako ng sir sa inyo, babae pala kayo. Yan, okay na. So yun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Bali yun lang talaga yung issue. Yung, sana ba? Wala na yung trimmer. Itong isa. Yan, ito, dalawa. Yan lang ang pinalitan natin. Tapos nagdagdag tayo ng power transistor. Wala na siyang blanco. Tingnan nyo, ito yung dinagdag natin. Tapos yung init, wala na yan. Kasi nasa normal na bias na. Okay na. Matuwa si ma'am. So yun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Yun, Madam or Ma'am from Valenzuela, Paso de Blas, Valenzuela. Lynn Molihon. Okay na yung Trident na CE7 nyo ma'am. Bali back to normal na, naka-fix bias na. And then nag-add na rin tayo ng power transistor. Yung hindi lang natin na
tayo dagdag sa package natin ay yung maglagay ng fuse kasi meron na itong fuse. Okay na. Motion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na, 24/7. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and siyempre pakihit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lang.